Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na siya with evidence. Naku po, totoo kaya na may revamp ang kabinete ni BBM at si Vince Dizon ay isa sa matatanggal. Huy! Talaga? As in, masyaka na kabibig. Talaga? Tanggal na? As in, laglaga na? As in, tapos na si BBM sa kanyang paggamit kay Vince Dizon. Tapos na si Madam Liza Marcos. As in, tingnan si Vince Dizon. Payat na payat. Sa Bisaya pa, maragi, kupsan ba? Kinupsan si Vince Dizon. Tapos, parang basura na lang, itatapo na lang, papalitan na lang agad-agad. Bakit? Papalitan na bilang DPWH Secretary si Vince Dizon. Nako, sino ba ang nagsabi yung kabibig? Nako. Ito kabibig, ang chika ni Ramon Tulfo, ito basahin ko lang ha. Sige, share ko na lang sa inyo. Ay, alam niyo namang, bibig, si kabibig, chikituro talaga to. I-share ko sa inyo, baka sabihin niyo namang akin-akin lang to. Ayan. Sabi ni Ramon Tulfo, basta kay mga Tweety Bird, magkakaroon ng malawakang revamp nitong buwan o sa Pebrero sa kabinete ni BBM. Ayon sa ulat na natanggap ko, malaking posibilidad na matatanggal sina Health Secretary Ted Herbusa at Tourism Secretary Cristina Frasco ayon sa aking Tweety Bird na di naman kahabaan pero mataba sa kabilugan. Ala, sino kaya yun? Sabi ni Tweety Bird, tatanggalin si Herbosa dahil di umano sa korupsyon at si Frasco naman dahil sa kakauntian turista dumarating sa bansa. Ala, Frasco, sinisisi ka kasi konti lang daw ang mga tourist na bumisita sa Pilipinas. Di pwedeng maipagkaila na si Herbosa ay korap. Ayon kay Tweety Bird, dahil pinutakdi siya ng mga kasong graft and corruption mula nang siya ay dumating sa Department of Health. On the other hand, hindi corruption ang dahilan kung bakit tatanggalin si Frasco bilang Tourism Secretary, kundi incompetence daw. Kakaunti ang dumating na turista sa ating bansa kumpara sa Thailand, Vietnam halimbawa. But in fairness to Frasco, walang mangahas na foreign tourist na dadalo sa bansa dahil sa mga balita na maraming turista ang pinapatsugi o binibiktima ng masamang loob. Ang pagsupo ng krimen lalo kapag sungkot ang mga turista ay hindi trabaho ni Frasco kundi sa Philippine National Police. Ito pa kabibig ha. Ito pa. Nasaan ba yung ano niya? Ito ang latest news. Ito daw ang posibleng papalit kay Frasco. With this, I've heard the next Secretary of Tourism Stanley Nang, former President and CEO of the Philippine Airlines. Stanley, a PAL pilot before he married one billionaire Lucio Stan's daughter. It's self-effacing and always links into a corner in big social events. He has piloted PAL aircraft that the first couple rode in during their state visits to other countries. Siya pala. Ito ang chika ni Tulfo. Ito daw. Here is the list of personalities who will probably become new members of BBM's cabinet. Every now and then, revamp. Bakit? Hindi pa ba nakuha ni BBM ang tamang timpla sa kanyang gobyerno? Ang tanong, si BBM ba talaga ang nag-order nito? Si BBM ba talaga ang in control sa kanyang gobyerno? Ang chika-chika, si Madam F. Eliza daw ang nag-control, ang nagmaniobra sa gobyerno ni BBM. Kasi ayon kay Montulfo, si BBM ay tamad. Grabe. So, ito kabibig ha. Ito yon. Here is a list of personalities who will probably become new members of BBM's cabinet. Stanley Nang, Department of Tourism, goodbye si Frasco kasi incompetent. Ang sakit naman. Mga ilang taon na nagsilbi si Frasco tapos tatanggalin ni BBM kasi incompetent ka. Mabuti pa ang Thailand and Vietnam at yung ibang lugar sa Asia, Southeast Asia, madaming turista bumisita pero ikaw hindi. Ano nangyari? Mas marami pang nagawang programa ang OVP kumpara sa'yo. Sakit naman yun, Frasco. Sunod, ito.
Dr. Ronald Rigor, stem cell therapy expert, Department of Health. Oh, so si Herbosa papalitan kasi maraming graft and corruption cases. Ano ba naman 'yan? Bakit yung mga nilalagay ni BBM na may mga kaso? Kung hindi incompetent, may mga kaso ka, bibing. Jose Francisco Benitez, Department of Education is current TESDAD Director General. Hala, so it means si Angara papalitan? Talaga? Parang isang taon pa lang nakaupo si Angara, ngayon papalitan na naman? Bakit? Hindi ba maganda ang pamumuno ni Angara sa Department of Education? Actually, no, nung umupo si Angara, hindi na yung palaging nag-top ang DepEd sa pinaka malinis na may transparency report. Yung kay VP Sara, palagi ang DepEd, nangunguna yun. Sunod. Jose Ramon Aliling, DPWH, who is currently Secretary of Department of Housing. Hala, so si Vin Dizon, tanggalin ni BBM, papalitan ni Jose Ramon Aliling. Paano na yan, Vin Dizon? Pero si Vin Dizon, balik sa Department of Transportation. Balik si Vin. So ano to, parang Vin Dizon, try mo lang dito sa DPWH para wala kaya nagawa. Si Jose Ramon Aliling na lang ilagay natin. Parang maganda yata to. Current Secretary of Department of Housing, si Aliling. So, yan daw mga kabibig, ang mangyayaring malaking revamp na naman sa pamunuan ni BBM. Puro lang revamp, no? Ay, ewan ko ba kabibig. Si Claire Castro, hindi pang papapalitan? Grabe naman kayo. Oo, palitan nyo na si Claire Castro. Sabi ng ilang netizen, nananawagan po kami, Pangulong Bongbong Marcos, na palitan na si Claire Castro. Kung gusto mong aangat ang ayong trust rating, performance rating, approval rating. Kasi isa daw si Claire Castro ang maituturong dahilan kung bakit negatibo ang rating ni BBM. Hala ka, grabe naman kayo. Eto ha. Sabi ni Jay, ay, nasaan na ba ako? Nawala ako, my God. Nangyari mga kabibig. Biglang nawala si kabibig. Naku, nawala ang lights. Naku, wait muna kabibig ha. Anong nangyari? Bakit nawala yung lights natin? Na-off yata yung lights natin. Wait for a while kabibig. I-check ko muna yung lights natin. Okay. Okay ba ang lights natin dyan? Ay, eto na. Bumalik naman ako. Pasensya na kabibig ha. Kasi parang nag-brown out dito. Inubo na ako dahil nag-brown out. Anong nangyari kabibig? Bakit biglang nag-brown out? Pasensya na. Alam, sa panahon ni BBM, maraming brown out. Huwag mo sisihin si BBM kabibig. Ikaw talaga. Kasi maraming brown out dito kabibig. Eto na kabibig ha. Panoorin natin ang komento ni Jason sa laban kay Ate Claire Castro. Okay, let's watch this video mga kalibing. Alam mo, kuminsan pag pinapakinggan, hindi kuminsan, madalas, itong mga huling araw, pag pinapakinggan ko si Claire Castro, parang, ano ba ito, abogada ba ito, mentally challenged ito. Kasi, balikin na lahat yung mga statement niya. Kaya, wala nang kredibilidad. Kaya nga ang spokesman ngayon, si Bongbong Marcos na mismo. No, di ba? SSS, siya na nag-a-announce. GSI, siya na nag-a-announce. DSWD, siya nag-a-announce. Pati pension plan, siya na nag-a-announce. Kasi nga, wala nang kredibilidad eh. Ang sa totoo lang, kaya sirang-sira si Bongbong Marcos sa publiko. Isa sa mga dahilan dyan, si Claire Castro. Hala ka? So, when Claire speaks, yung kabila na ang paniwalaan mo kasi malabo ito. Ganun. So, mahirap pag meron kang spokesperson na prejudge na ng publiko. Parang pinagtatawanan na nga ng publiko eh. Hala, grabe naman yung mga komento ng mga tao. Pinagtatawanan ng publiko. Ito pa. Ano ba, May?
Mahilig ka din sa pagiging sorry. Kulang na lang pati totoo. Ano man ba? Sige, trabahoin nyo dahil kung siya magiging Pangulo, marami kayong pananagutan. Uy, si Claire Castro tatakbong Pangulo. naman yan. Ano ba naman yung istorya na yan, kabibig? Shocking, no? Bigla tayo naputulan ng kuryente ba yun? Or lights lang? Ay, nako. So yun nga, kabibig, ang chika ngayon, na yung una, tanggal si Vince Dizon. So it means hindi nasayahan si BBM sa kanyang trabaho sa Department of Public Works and Highway o DPWH. So it means hindi na resolba ni Vince Dizon ang problema sa flood control. So hindi naman ibig sabihin pag napalitan na si Vince Dizon ay tapos na ang flood control project anomalies. Hindi yung pwede. Diba? Hindi yung magre-revamp ka ng inyong kabinet tapos makalimutan yung flood control. Huwag ganon. Hindi yan pwedeng kalimutan. Kaya si Jose Ramon Aliling, siya na ang papalit kay Vince. Baka ngayong Pebrero or this January, ipapasa ni Vince Dizon ang lahat ng problema sa flood control project anomalies. Nako po. Ay, nako kabibig. So, yun lang mo kabibig ang ating latest libak-libak for today. Parang ang gulo-gulo ng kabinet ni BBM, no? Pang-apat na taon na ni BBM, pero ang gulo pa rin. Every now and then, may mga revamp, may matatanggal, may papalitan. Talagang hindi alam, paano ba nila pinipili itong mga kabinete ni BBM? Ano bang standard nila? At parang, naging maganda ba ang ekonomiya ng Pilipinas nang sila naging kabinete? Or ang problema lang talaga ay nasa namumuno? Oy! So yun lang kabibig ang ating news libak-libak for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa ating mga latest news na ating pag-usap-usapan. O payag ba kayo na si Vince Dizon tanggal na sa DPWH? Or may pananagutan ba si Vince Dizon kasi hindi na bigyan ng solusyon ang problema sa DPWH? Yun na kabibig. Bye everyone. See you next time.